Maliban po sa Senado sa pag-atake nila in a special political mercenary operation na may pattern din po yon ng tanim witness, tanim ebidensya, ayon po sa mga lumabas doon sa deliberation ng tinatanong na ni Senator Miriam Defensor Santiago, ang witness na naipresent doon sa impeachment court trial ay itinuro niya po na ibinigay lang po yan sa amin ni Risa Hontiveros, hindi pa siya senador at ng grupo ng akbayan, at upang kami po ay magtestigo dito. Wow! Talaga lang ha? At hindi pa po natapos doon. Ang modus operandi na yon, mga kababayan, ay ginamit din po yan ni Hontiveros sa taktika po niya sa Kian de los Santos drug killing investigation, kung saan po nagreklamo mismo ang mga magulang na mga supposedly witness na kinokordon at itinatago na parang hindi na makontak ng mga magulang nila ang mga bata at iba pa na mga testigo. At yun po ay binulgar mismo ni dating Congressman Jing Paras, na naging political advisor po ni Pangulong Rodrigo Duterte. So strike 2 yun ha. Strike 3 po, yung binabanggit ni Attorney Ferdinand Topacio, na si Risa Hontiveros po ay nai-involve din sa mga maniobra ng witness tampering at pagbabayad ng mga testigo upang magsinungaling doon naman po sa investigasyon na ginawa ng Senado hinggil sa iskandalo ng Pharmally. So 3 na. Si alias Rene po na nagbubulgar ngayon, strike 4 po ito. Pang-4 na ito. Kung kaya, Gofi is back. Ayun. Watching. Ang tanong ngayon sa kay Senator Ping Lacson na nagmamaktol at nagsisentimento na baka daw i-dismiss outright ng Senado ang basura naman talaga na dapat ibasura ang Senate Impeachment Court ang complaints or articles of impeachment laban kay Sara Duterte. Sabi ni Ping Lacson, nakakahiya yan para sa Senado kapag ginawa natin yan o ginawa namin yan. Ha? Mas nakakahiya po, Senator Ping Lacson, itong ginagawa ni Risa Hontiveros kung pagbabatayan at ma-establish po ang katotohanan, and I don't have any reason not to believe na ito na po ang conscience call ng revelations ni alias Rene, na ginamit po sila, binayaran sila, minanipulate sila, at upang itanim ng mga sinungaling na witnesses upang sirain, wasakin po ang dignidad at pagkatao at integridad, dangal ng mga tao kagaya po ni Pastor Kibuloy, ng kanya mga Kingdom Ministry officers, at pati po si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte. Malinaw po, Senator Ping Lacson, na nakakahiya po yan. Kung hindi pa man po ma-establish kaagad ang solidong katotohanan, at least man lang sana, ito ang priority nyo, na maimbestigahan po si Senator Risa Hontiveros upang hindi po mamayagpag ang ganitong mga pang-aabuso at panggagamit sa poder, pundo at kapangyarihan ng isang senador, kagaya po ng ina-allege laban sa kanya, mga kababayan. At the minimum din po, kailangan i-demand kay Risa Hontiveros na mag-file ng leave of absence. Jennifer Perez, good morning ka, Eric. Mag-file ng leave of absence. Ibig sabihin po, isuspend niya ang sarili niya mismo. Kung hindi pa niya kaya sa kanyang apog na mag-resign, isuspend niya ang sarili niya at wag muna siyang mag-function bilang senador habang ipanawagan niya ang patas at makatotohanang pag-imbestiga ng Senate Committee on Ethics laban sa mga seryosong aligasyon na ibinunyag ni alias Rene laban kay Senator Hontiveros. It must be emphasized that the option of going into leave of absence, yan po ay pagbibigay ng matuwid na posisyon na hindi mo gustong maimpluwensyahan at ayaw mong ilibing sa basurahan itong seryosong mga aligasyon na inihayag ng isang testigong ginamit at binayaran po ninyo, Senator Hontiveros. The best minimum option for you para ipakita mo that you care about the integrity of the Senate at dapat magkaroon talaga ng bukas at patas na Senate Committee on Ethics Investigation, mag-leave of absence po kayo. At kung alam mo naman sa konsensya mo, kung totoo naman pala na ganun nga ang ginagawa mo,
in the past and even at the present na nangyari po ito doon sa iyong muro-muro at one-woman show na pagtatalakay sa mga kasong inihahambing mo sa Kibuloy Duterte Crime Group, dapat mag-resign ka kung wala naman palang katotohanan at ginawan mo lang talaga pala ng kwento at mga script at kung kaya kailangan mo gumamit ng mga tanim witness na modus operandi. Ayun. So, Danny Masayon, sir, please continue your fight against the leadership of BBM. Watching from Los Angeles, California, and we're praying for you. Thank you po, Danny Masayon. Vinang Kal, watching from Southern Leyte, and Sheng Cabildo, watching from Hong Kong. Ayun. So, ano pa po ang dapat na opsyon dito? Ang dapat na opsyon po dito, kung hindi mag-leave of absence si Senator Risa Hontiveros, ay kailangan pong simulan na ang pagbubukas, bukas mismo ng unang araw ng Senado ay atupagin at seryosohin po itong mga iskandalusong revelations na naibunyag laban kay Senator Risa Hontiveros. Kung kaya kailangan magkaroon ng Senate investigation sa Ethics Committee. Okay? At marapat lamang sa tingin ko yung proposal na nakabinbin noon nila Senator Robin Padilla na para hindi na po humaba pa ang usapin dito sa walang katuturan, walang saysay, at hindi naman po kailangan gawin dahil hindi naman solusyon sa kagutuman, kawalan ng trabaho, pagbagsak ng ekonomiya, pagkawala ng income, at pagkalugmok ng ating buong agrikultura at ekonomiya, wala pong maitutulong itong basura na impeachment complaints na ginagawang palusot nila Martin Romualdez. Dapat po ma-dismiss na ito. At instead na ito po'y bigyan pa ng pansin, ito po ang dapat bigyang pansin, ang paglalantad ng mga iskandalusong ibinunyag na modus operandi po laban kay Senator Risa Hontiveros na isiniwalat po ng isa sa mga naging biktima niya sa tanim witness na si alias Rene. Ayun. So mahalaga po ang magiging paninindigan dito ng Senado sapagkat kung hindi po nila gagawin ito at mag-aakto po sila na parang small boys fraternity, kampi-kampihan, kawawa po ang taong bayan dito. Sapagkat if the truth and factual information will be established to prove that indeed there is a modus operandi being adopted and executed by Risa Hontiveros while she is active as a senator, kailangan po talaga yan ma-establish sa katinuan at kaisipan ng mamamayang Pilipino na hindi po natin papayagan na salaulain at gamitin po ang Senado para magkaroon ng special na operations si Risa Hontiveros na tinatawag nating for hire, political mercenary operations. Ayun. So abangan natin po kung may magfa-file ng Senate Committee Ethics Investigation. Kung wala, at ako po ay makabalik sa Pilipinas at tayo po ay bibigyang gabay ng Panginoon, I am volunteering. Ako po ay magbo-volunteer na magsumite ng complaint for Ethics Committee investigation upang ma-establish po ang pananagutan at katotohanan hinggil sa pagkakadawit ni Senator Risa Hontiveros tungkol po ito sa karumal-dumal na praktis ng pagtatanim, panunuhol at manipulasyon ng mga witnesses na ipinipresent pa sa official Senate Committee investigation. Yun pala pandaraya at yun pala tanim-tanim lang upang magkaroon po ng katuparan ang mga political demolition job na pinupunduhan ng mga principal nila. Like for this matter, ang principal po ni Risa Hontiveros po ay si Marcos Jr. at sila Martin Romualdez. Doon po nanggagaling yung mga planong ito. Kagaya din po sa CPP, NPA, NDF, sila po ay gumagamit din nitong mercenary and political demolition job upang po gamitin ang koneksyon sa gobyerno, poder at pondo upang mangwasak ng targeted individuals na ang target po nila ay maging bahagi
ng demolition job nila. The way ito po ay ginamit nila laban kay Pangulong Rodrigo Duterte, laban kay Vice President Sara Duterte, and that includes already ang atake nila na gawa-gawang mga pagbibintang at mga kung ano-anong mga itinanim na kwento sa kaso na ibinunyag ngayon ni alias Rene ay sinira pala talaga nila Risa Hontiveros based on these revelations of alias Rene, ang pagkatao, integridad at dangal nila Pastor Kibuloy at ng mga ministro niya at ng organisasyon ng Kingdom of Jesus Christ. So pag-usapan natin yan sa susunod kung ano po ang magiging hakbang ng Senado. Hinggil po dito sapagkat ngayon nagpapalabas pa ng kanyang naratibo si Risa Hontiveros na parabang siya pa ang biktima. Ayun. And by the way, sumausaw na rin pala si Lula Laila de Lima. At ang sabi niya, ito ay isang vendetta daw ito, paghihiganti upang ipahiya si Senator Hontiveros. Subalit ito daw ay isang pinunduhan na operation. Wow, paano mo nalaman yan? Lola Laila de Lima? Mukhang kayo ang gumagawa niyan no? Kaya pamilyar po si Lola Laila de Lima sa pagsasabi po na orchestrated daw itong paglabas ni alias Rene. Orchestrated o hindi, that is not the point na dapat nating tingnan. What is the point? Ano ang mensahe na ibinunyag ni alias Rene? May katotohanan ba batay sa karanasan, batay sa kasaysayan, at batay sa mga pangyayari at kaganapan na pwede palang nangyayari talaga pala ito ang witness tampering? The way si Attorney Ferdinand Topacio ay nag-i-explain kung paano na-involve dyan si Risa Hontiveros. At ganoon din po ang pagkakapaliwanag dyan ng grupo nila dating Congressman Jing Paras. Malakas ang loob nila dahil kakutsaban na nilang gobyerno ka Eric. Kaya pati ang NBI gagamitin na nila para mangharas at mamirwisyo sa mga vloggers. I agree sa observation na yan. No? Nandyan din pala si Alona Tamayo, si Jocelyn Pagligayin, ayan, at si Maita Pangilinan. Uy, dami na ninyo sa Facebook. Palagi nang lumalaki at lumalawak ang ating mga live audience. Okay. Mayroon po tayong gusto ding idagdag mga kababayan. Yung hindi ko natapos na pananagutan din po ito ni Laila de Lima, yung cash advances niya na ibinunyag po ni Senador-elect Dante Marcoleta in the light ng kanilang pagiging ipokrito na todo atake sila, Flor de Les Villar and Salvacion Baconiata. Todo atake sila kay Vice President Sara Duterte hinggil daw sa confidential fund, no? Your Poti, nakita kita. At si Langging nandyan din. Ruhilda Langging Celis, ayun ang aking wife. Maagang pumasok sa Iloilo City Hall. Nagpa-check up, no? Okay, Langging, hello. Nakabalik na ko sa New York. So ito pong mga confidential fund pala, mga cash advances ni Laila de Lima, magsasampung taon na, wala pong kaliwanagan kung saan ang mga resibo. Dahil walang disbursement voucher, walang resibo, walang liquidation report. Ang cash advance niya noong 2015 alone ay umabot po ng 123 million pesos. At ang kanyang without supporting disbursement vouchers, meaning walang resibo, walang intelligence project, walang case operation plan, 91 million pesos, na wala at naglaho na parang bula. And that was 2015. So, ibig sabihin, mga 10 years pa lang po, pwede pa itong habulin. Pwede pa po. At ito nga ang sinasabi natin, yung mga pumupukol ng putik at bumabato ng mga paninira at pang-atake sa mga Duterte political group, particularly kay former President Rodrigo Duterte at sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, lahat po sila ay nagkakaroon ng maraming bagahe, like itong tanim witness modus operandi, witness tampering na ginagawa ni Risa Hontiveros, itong ginagawa nila Laila de Lima na pinagtakpan lang ang kanyang mga unliquidated and without supporting documents na saan napunta po ang 123 million pesos na kinash advance niya noong 2015 pa, na wala lang palang bula,
ang issue niya sapagkat nga na pagtakpan ito at ngayon ay nakalkal ito. Pati po yung 91 million pesos, walang anumang mga maliliit na resibo, walang intelligence report and project, at wala pong case operation and accomplishment kung saan ginamit ang confidential fund na 91 million pesos noong 2015 sa ilalim po ng pagiging Justice Secretary ni Lola Laila de Lima. Wow! So ngayon hahanapan ninyo si Vice President Sara Duterte, bagamat natapos ng audit at nailusot po ito at wala pong nakita na disallowance o irregularidad ang Commission on Audit, kahit po sabihin pa na 11 days lang ay naubos ng nagastos ni Vice President Sara Duterte ang confidential fund na ibinaba sa kanya, pero nang ni-review at isinailalim ng COA sa kanilang mga audit rules and review ay pasado. O ngayon, itong sa inyo, klarong-klaro, Lola Laila de Lima, ilan pa ba ang mga milyon-milyon na hindi na liquidate na kinash advance mo bilang Secretary of Justice? At the same time, bilang ikaw ay bahagi ng tinatawag dito na may pananagutan ka sa ating bayan kahit na ito'y nangyari pa noong 10 years ago. At ang barkada niya, si Risa Hontiveros. Si Hontiveros po. Pasensya po, ngayon ko lang ito gagamitin. May kasabihan po nung mga elementarya tayo na very popular na kung sino pong magbabarkada ay ganon din po ang kanilang diskarte at pinagsasamahan. Kaya may tinatawag tayong birds of the same feathers flock together. Oy! Sorry ha. Flock together pala. So, birds of the same feathers flock together. Yan po ang kabalahibo ni Hontiveros at ang kanyang kapanalig na si Lola Laila de Lima, atat na ipako sa krus. Si Pangulong Duterte, si Pastor Kibuloy, si Vice President Sara Duterte, isamantalang mula simbahan ng Quiapo hanggang Baclaran, ganun kahaba pala ang kanilang mga pananagutan hinggil sa mga kasuklam-suklam na gawain, including ang modus operandi ng tanim witness, manipulation of witness, tampering of witness, and even ngayon ay may tanim kaso pa. Wow! Wolfgang Elsenstall, first thing first, unahin, ano yun, di ko mabasa. Pasensya Wolfgang ha. Ninya Soriano, same feathers, flock together. No, flock together, sabi ni Ninya. Thank you, Nina Soriano. Binibiro ko lang kayo, kayo naman. Very serious kayo. Hi, Ka Eric, sabi ni Benny Rose, watching here from Bronx, New York. Opo, nung unang linggo ko po dito nung March, ay naka-stay po ako sa Bronx, New York, kina Ma'am Weng, kina Brother Jess, at kina Sas. Si Sas po, yung kanilang pet na si Sas. No, yan po, na magandang lugar nila dyan. Marami pong mga old Italian families na nandyan po, na nag-settle as migrants sa New York, at dyan pong area nila sa Bronx. Edeline, okay? Ano pa po ang gusto nyong itanong sa akin? Ito, the truth needs to come out so that justice can be served to the past like CJ Corona. I agree. Everybody, God bless, sabi ni Langging. Roselyn Padrique, go lang ka Eric, nasa panig ninyo kami. Aluna Tamayo, ka Eric, gawain din pala nila ang pagtatanim ng kaso. At sabi ni Renato, kaway-kaway, yes. Mastuo, Maria Luisa, yan nga bang sinasabi ko na may katarantaduhan talaga sila. Opo, at ito po ay pattern. Hindi po ito si alias Rene lang ang nagsabi. At si Sandro Lopez nandyan din watching from Tagum City, Davao del Norte. Oy, maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamilya ko. Kay Langging sa mga anak ko na naiwan pa dyan sa Pilipinas, si Langging po nag-acknowledge siya at kami po ay nagpapasalamat sa mga kabutihang loob po ninyo. Voluntary, 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos, malaking bagay po yon. Iniipon po yan nila Langging para po pangdagdag survival sa pamilya ko habang ang aking kabuhayan po ay nanggagaling po ang aming survival dito sa monetization ng aking live stream ng YouTube natin. At ang numero po ni Langging, kung gusto nyo pong i-contact siya at kayo po'y maglinya para hindi kayo may scam, ang number po ni Langging ay plus
tapos 916-308-7710 plus 63916-308-7710. Rohilda Celis po ang pangalan niya. Ayan, natawag ko na. We are very grateful and appreciative ng inyong kabutihang loob, pagtitiwala, pagkukumpiyansa, at patuloy na pagsubaybay na sinusundan niyo po ang ating talakayang bayan at mga analysis ng mga balita at mga paglalahad ng tamang pagtingin sa mga issue natin. So bagamat medyo seryoso ang ating mga topic, hindi po natin dito tinatapik ang mga personal na buhay ni Pangulong Duterte, ang mga girlfriends niya, sapagkat hindi naman po mahalaga yon para sa pagbubuo natin ng pambansang kamalayan upang makita natin ang pangangailangang magkaisa ang mamamayan upang baguhin po ang nabubulok na uri ng pamahalaan na mayroon tayo ngayon sa ilalim ng Marcos Romualdez. Kung kaya namamayagpag po itong sila Risa Hontiveros, sila Lola Layla de Lima, na mga dati pong nilabanan yan ng taong bayan, isinikway o sila po ay itinakwil at sila po ay itinaboy na maging leader pa ng ating bayan, subalit sila po ay binuhay na parang zombie ni Marcos. Kasama po ng pagsusumikap ni Marcos at Romualdez na buhayin din po ang CPP, NPA, NDF na pinalugmok na po ito ni Pangulong Duterte. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.